may matinding fight. Nais ni Adan na malaman ang dahilan kung bakit siya naghimagsik laban sa walang hanggan. Agad nagsimulang ikuwento ni Eva ang kanyang kakaibang karanasan tungkol sa matalinong ahas. Alam ni Satanas na hindi kailanman makukumbinsi ng kwento tungkol sa ahas ang tao na kumain ng bunga sa ipinagbabawal na puno. Kailangan niya ng isang masusim paraan upang maakay ito sa kapahamakan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga yapak ng kanyang asawa. Nang masakop niya si Eva, ipinasi niyang gawin itong bagay ng tukso. Hihintayin niya ang tamang sandali upang iugnay ito. Sa araw na ikaw ay kumain yan, tiyak na mamamatay ka. Ang alaala ng pangungusap na ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Adan. Ang inaasam-asam na makita ang minamahal na nasa kanyang mga bisig at namamatay ay labis na hindi kayang tiisin. Gayon pa man, ang paghihirap na ito ay unti-unting nawamalal nang makita niyang nanatiling masaya at magiliw ito sa kanyang tabi na para bang walang nangyaring masama sa kanya. Nang mapatahan, muling ngumiti si Adan at sinuklian ang pagmamahal ng kaniyang kasama. Sumukop siya sa pinakamatatamis na damdamin, malayong malaman na ang kaaway ang bumabalot sa kanya. Sa mga yakap na iyon, sa sandali ng pagkagayuma, nagsimulang magsalita si Eva tungkol sa kanyang karanasan sa karunungan ng mabuti at masama. Ikinuwento niya rito ang mga kayamanan ng karunungan na nabuksan para sa kanya. Sa kanyang bagong kaharian, mamumuhay siya ng masayang masaya. Gayunman, ang kaligayahang iyon ay hindi kumpleto kung wala ang pakikilahok ng kanyang asawa. Sinabi niya rito ang imposibilidad ng pagurong sa kanyang mga hagbang at iginiit na sundan siya nito matapos sabihin sa kanya ang kanyang pasya. Si Eva na may isang matamis na ngiti, iniunat ang kanyang mga kamay na may hawak na isang bunga at hililing na kainin ito bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal para sa kanya. Habang naririnig ang nakahikayat na tinig, umupo si Adan sa damuhan at nag-isip ng malalim. Namutla muli ang kanyang mukha at nanginig ang kanyang mga kamay. Natatakot siyang maghimagsik laban sa may likha, ngunit sa parehong sandali ay naunawaan niya na hindi niya kayang mabuhay ng hiwalay sa kanyang kasama na kanyang minamahal ng walang hanggan. Si Eva ay laman ng kanyang laman, ng karugtong ng kanyang pagkatao. Nakadama siya ng pagkabalisa sa paggawa ng isang napakabigat na desisyon. Ng pamumutla ng mukha ni Adan ay masasalamin sa mukha ng lahat ng mga tapat sa walang hanggan. Narinig nila ang mga pahiwatig ng kaaway at nakita ng may pangamba ang pag-aatubili ng tao. Ang kawalan ng pasya ni Adan ay nagdulot sa kanila ng desperasyon. Kung susundin niya ang panukala ni Satanas, ang lahat ng kaligayahan ay magpakailanmang mawawala. Sa mga pasya ng tao nakasalalay ang kapalaran ng buong sansinukob. Didinig kaya siya sa kahilingan li Satanas matapos ang isang matinding pagtatalo sa kanyang sarili. Tiningnan ni Adan ng kanyang kasama, ito'y nakikisama
pababayaan ngayon. Ibabahagi niya rito ang mga resulta ng paghihimagsik. Pagkatapos ay kumuhos siya ng isang bunga sa kamay ni Eva at sa isang padalos-dalos na kilos dinala ito sa kanyang bibig. Nais wasakin ang tinig ng gayang bulilan. Nagsasabi ng isang walang hanggang kapahamakan. Nagtungo si Adan sa mga bisig ng kanyang asawa. Tinatamasa ang mataas na halaga ng kanyang paghihimagsik. Si Satanas na may mga sigaw ng tagumpay ay umalis sa paraiso at mabilis na lumipad kasama ang kanyang hindi mabilang na mga hukbo. Nasabik na naghihintay sa resulta na kalong. Lapanganib na pagtatangka nang malaman ang kasawian ng tao. Sila ay sumali sa isang nagngangalit na pagdiriwang. Nakaramdam sila ng kaligtasan. Kung sun ngayon ay pag-aari nila sa pamamagitan ng karapatan at maari duwanggan magnang isang walang hanggang kaharian at hindi na kailanman guguluhin ng mga batas na walang hanggan. Sa buong